Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Hindi pa man natatapos ang unang buwan ng taong ito pero sunod-sunod na ang mga nakakalungkot na krimen sa ating bansa. Isa na nga dyan ang isang babaeng nag-viral at nag-trending dahil natagpuan ang dalaga ng wala ng buhay sa isang taniman ng pinya. Pero sino nga ba ang dalagang biktima at bakit nga iyon sinapit at sino ang salari ng nangyaring krimen? January 15, 2025 tulad ng ibang umaga, maagang dumating ang mga trabahador ng isang taniman ng pinya sa isang barangay sa South Cotabato. Habang naglalakad-lakad ang mga trabahador, napansin nila ang mga damit na tila nakasampay sa ibabaw ng mga dahon ng pinya. Nagtaka nga sila kung bakit may mga damit sa lugar na iyon. Agad nga nilang kinalkal ang mga nagkalat na damit at sinundan ito kung saan ito nagmumula. Maya-maya pa, natagpuan nga ng mga trabahador ang isang kakaibang bagay sa masukal na parte ng pinyahan. Nung una, akala lamang nila ay manikin ang kanilang nadiskubri. Ngunit nang kanila itong lapitan, nakumpirma ng mga trabahador na labi ng isang babae ang nasa gitna ng pinyahan. Ang team leader nga ng mga trabahador na si Maricel ay agad na tumawag at nanghingi ng tulong sa barangay na nakakasakop sa pinyahan. Hindi nagtagal, dumating naman agad ang mga pulis sa crime scene. At pagdating nga ng mga pulis, kumpirmadong labi nga ng isang dalaga ang nasa malawak na taniman ng pinya. Agad naman kumalat sa buong lugar ang masamang balita na ito. Kalaunan nga nakarating ang balita sa ginang na si Mary Joy at ang kanyang anak na mga oras na ito ay 2 araw nang nawawala. Mabilis nga na nagtungo sa pinyahan ang ginang. At habang nasa biyahe, umasa nga ang ginang na hindi ang kanyang anak ang biktimang natagpuan sa pinyahan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay kinabahan. Pero pilit pa rin siyang nagdasal na sana hindi nga ang kanyang anak ang natagpuang wala ng buhay. At pagdating nga ng ginang sa lugar, nilapitan niya agad ang labi at siya ay napahagulgul na lamang. Sapagkat ang kaawa-awang biktima kasi ay walang iba kundi ang nawawala niyang anak ni si Charlene. Kinumpirma ito ni Mary Joy dahil nga ang pantalon at lip tint na natagpuan malapit sa labing nakita ay pagmamay-ari ng kanyang anak. Ang dalagang ang biktima ay kinilala si Charlene Mahinay Bernaldez, 15 years old. Panganay nga sa 3 magkakapatid si Charlene. Mabait, palakaibigan pero medyo matigas ang ulo ng dalaga. Ito nga ay ayon sa kanyang ina na si Mary Joy at sinasabing madalas umalis ng bahay ang kanyang anak kahit na 10 oras na ng gabi. Ayon pa kay Mary Joy, hindi niya pinapayagan si Charlene na lumabas pero tila pilya umano ang dalaga at hindi sinusunod ang kanyang ina. Ang pamilya nga ni Charlene ay nakatira sa isang bahay na 2 kilometro lamang ang layo mula sa pinyahan kung saan nakita ang kanyang labi. Simple lamang ang pamilya ni Charlene subalit masaya ang kanilang pamilya. Pilit ngang nagsusumikap si Mary Joy para maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ngunit ayon sa mga balita, pinili umano ng dalaga na hindi na mag-aral kaya elementarya lamang ang kanyang natapos. Madalas ngang maiwan si Charlene sa kanilang bahay para alagaan ang kanyang mga kapatid. At December 8, 2025, nang ipinagdiwang pa nga ng pamilya ni Charlene ang 15th birthday ng dalaga. Ang ina nga ni Charlene na si Mary Joy ay nagtrabaho bilang tagapitas ng pinya. Subalit hindi inakala ng ginang na sa pinyahan magtatapos ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa investigasyon, nakita nga na nakababa ang pangbabang damit ng biktimang si Charlene. Indikasyon na maaring pinagsamantalahan pa ang biktima bago paslangin. Ayon naman sa tiyuhin ng biktima, walang sugat sa itaas na bahagi ang kanyang pamangkin nang makita ang kanyang labi. Subalit nagtamo ng pinsala sa may bandang balakang ang biktima. Bukod doon, may matinding ding pinsala si Charlene sa kanyang ulo. May mga defense wound din si Charlene na indikasyon na nanlaban ang biktima sa sospek sa nangyaring krimen. Base din sa mga ebidensya sa mismong pinyahan, naganap ang walang awang pagpaslang kay Charlene. Marami ding nahawi at naputol na dahon ng pinyahan, senyales nga na may naganap na kaguluhan sa area. Ang labi nga ni Charlene ay dinala sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Agad namang nagsagawa ng pagtatanong-tanong at investigasyon ang mga pulis sa mga nakakita sa biktima bago ito masawi. At isa nga sa mga kanilang naging witness
ay ang team leader ng mga trabahador na si Maricel. Ayon nga kay Maricel, bago nila natagpuan ang labi ni Charlene, ang kanyang mga kasamahan ay nagbiroon pa tungkol sa mga naiwang damit sa lugar. Ang akala kasi umano nila ng una, naiwan ito ng isang magkarelasyon na gumawa ng milagro umano sa pinyahan. At sa pag-aakala nga na manikin ang laman ng labi, nasagi pa daw ito ng isang kasamahan ni Maricel dahil nakaharang ang mga pinya noon. Subalit nang lapitan nga ito ni Maricel, tumayo ang kanyang balahibo dahil labi pala ng tao ang nasa lupa. Ay naman sa lolo ni Charlene, may nauna ng insidente na si Charlene at ang kasintahan nito ay nagkaroon ng matinding pag-aaway. Masyado kasi umanong siloso ang kasintahan ni Charlene at matapos ang alitan, nagtamo ang dalaga ng maraming sugat. Sinabi naman ng mga pulis na iimbestigahan nga nila ang anggulo na ito. Sa kabilang banda, ayon nga sa ina ni Charlene na si Mary Joy, January 13, 2025, maaga siyang umalis para magtrabaho sa pinyahan. Nagbilin din daw si Mary Joy sa kanyang anak na si Charlene na huwag aalis hanggat hindi pa siya nakakauwi ng bahay. At bandang 2:00 na nga ng hapon nang nagpaalam si Mary Joy sa kanyang mga kamag-anak na siya ay makikipagkita sa kanyang mga kaibigan at magsiswimming sila sa isang resort. Ayon nga sa tito ng biktima, walang dalang gamit ang kanyang pamangkin at nagpaalam ito sa kanila na malapit lamang umano ang kanyang pupuntahan. At makalipas nga ang ilang oras, umuwi na ng bahay ang ina ni Charlene na si Mary Joy. At dito na nga nalaman ng ginang na umalis pala ang kanyang anak. Makalipas naman ang ilang oras, wala pa ding si Charlene sa kanilang tahanan. Hindi naman nag-alala si Mary Joy dahil sanay na siya na gabi na umuwi ang kanyang anak kapag ito ay umaalis. Subalit nang lumalim na nga ang gabi, hindi pa din nakakauwi ang dalaga. At dito na nga nakaramdam ng kaba ang ginang. Tinawagan, tinext at chinat ng ginang ang kanyang anak pero ni isang beses ay hindi sumasagot si Charlene. At kinabukasan nga ng January 14, 2026, hindi pa din makontak si Charlene at hindi pa din ito umuwi sa kanilang bahay. Ang buong pamilya nga ng dalaga at ang iba pa nilang kamag-anak ay sinimulan ng hanapin si Charlene. Ngunit wala si Charlene sa bahay ng kanyang mga kaibigan o sa bahay ng iba pa nilang mga kaanak. At kinagabihan nang nag-post na nga si Mary Joy sa social media tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Matapos nga mag-post ni Mary Joy, nakatanggap siya ng isang impormasyon na may nakakita sa kanyang anak na si Charlene na umangkas umano sa isang motor ng hapon ng January 13. Nakausap naman ng mga pulis ang witness na nagbigay ng impormasyon na ito sa ginang para nga makakuha ng deskripsyon ng nasabing motor. Isang gamit naman ang naging lead sa kaso ni Charlene at ito ay isang gamit na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Sa likod kasi ng damit na nakita sa pinyahan, may nakasulat na isang apelyido. Gamit nga ang impormasyon tungkol sa motor at sa kung sino ang may-ari ng damit, hinanap ng mga pulis ang person of interest. Sa isang press conference naman, naglabas ang mga pulis ng kanilang teorya sa nangyari kay Charlene. Ayon sa mga pulis, pasado 2:00 ng hapon nang umalis ng bahay si Charlene. Ang biktima ay nakita ng ilang residente sa kanilang lugar na may kasamang dalawang mga lalaki. Mayroon ding mga witness na nagsabing nakita nila si Charlene na may kainuman ng hapon at ito ay ang dalawang mga lalaki. Pagkatapos, muling nakita umano si Charlene at ang dalawang mga lalaking ito na nakasakay sa motor papunta sa direksyon ng pinyahan. Agad din namang natunto ng mga pulis ang dalawang lalaking nakita ng mga witness at sila ay inaresto. Ang mga lalaki ay magpinsan na 22 at 26 years old. Sila ay pawang residente ng mga barangay Landan at parehong kabarkada ni Charlene. Pero giit ng dalawang mga lalaki, wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Hindi naman inilabas ng mga pulis sa media ang pangalan at larawan ng nasabing dalawang mga lalaki. Umamin nga ang isang lalaki at sinabing sa kanya ang mga damit na natagpuan sa pinyahan, subalit hindi niya alam kung paano ito napunta doon. Giit pa ng lalaki, marami daw siyang damit na ganon ang design dahil ginagamit niya ito pang laro ng basketball at madalas daw itong arborin o hingin sa kanya ng kanyang mga kakilala. Nanindigan nga ang lalaki na pinamigay na niya ang damit na natagpuan sa pinyahan. Subalit nang ipinaturo sa sospek kung sino ang pinagbigyan niya ng nasabing damit, wala namang masabing pangalan ang lalaki. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa salaysay ng dalawang mga sospek. Ayon sa mga otoridad,
May sugat at pasa ang dalawang lalaki. Pero hindi naman nila masabi kung saan galing ang kanilang mga sugat. Naniniwala din ang mga pulis na ang dalawang lalaki ang tumapos sa buhay ni Charlene dahil positibo silang kinilala ng mga witness na huling kasama ng biktima. At sa gitna nga ng paghihati ng pamilya ni Charlene, nakaramdam sila ng galit sa kumalat na peking impormasyon ng mga Facebook comment tungkol sa ina ng biktima. Nagpapa-victim lamang umano si Mary Joy. Git nga na nag-comment, ibinubugaw umano ni Mary Joy si Charlene para pagkakitaan. Subalit lahat ng ito ay walang impormasyon at wala namang basihan at ebidensya. Kalaunan, sinampahan nga ng kasong homicide ang dalawang sospek. At kapag lumabas nga sa autopsy result na si Charlene ay pinagsamantalahan, dadagdagan ang kasong isinampa sa dalawang mga sospek. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang dalawang mga sospek habang gumugulong ang kanilang kaso at ang investigasyon ay patuloy pa din ginagawa ng mga otoridad. Nakakaawa nga at napakasakit ng sinapit ni Charlene. Ang kanyang kwento ay magsilbi sanang aral sa mga kabataan. Laging mag-ingat kung saan man sila magpupunta at kung sino man ang kanilang kasama. Sa ating pangalawang storya, ito naman ay nangyari sa Davao de Oro. Isang dalaga nga ang bigla na lamang nawala. At makalipas ang kalahating taon, natagpuan siya na wala ng buhay sa isang abandonadong bahay. Ang dalaga ay kinilalang si Bebe Trudez Egada, 15 years old. Si Baby ay residente ng Laak, Davao de Oro. August 3, 2010 nang isinila nga ang dalaga na inilalarawan ng kanyang pamilya na mabait, masipag at matulungin. Si Baby ay isang grade 8 student at pangarap niyang maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Tulad nga ng iba niyang mga kaedad, si Baby ay palabarkada at mahilig gumamit ng social media. April 17, 2025 nang nanghingi nga ng barya si Baby sa kanyang nanay at sinabing pupunta lamang sila sa kanilang kapitbahay na mayroong piso wifi. Binigyan naman si Baby ng barya ng kanyang nanay at umalis agad ang dalaga. Subalit makalipas ang ilang oras, hindi na nakauwi pa si Baby sa kanilang tahanan. At lahat nga ng paraan para makontak ang dalaga ay ginawa na ng kanyang pamilya. Pero ni minsan ay hindi sumagot si Baby sa kanyang nanay. Hinanap na din ang dalaga sa kanilang mga kapitbahay pero wala doon si Baby. Hanggang sa nagtungo na nga ang pamilya ni Baby sa bahay ng iba pa nilang mga kamag-anak o kaibigan, ngunit wala doon si Baby. Lumipas nga ang mga araw ay hindi pa din nakakauwi si Baby. Hanggang sa bumilang na nga ng ilang araw ngunit wala pa ding Baby na umuwi sa kanilang tahanan. Hanggang April 23, 2025, nang nabuhayan ang loob ng pamilya ng dalaga na nag-reply si Baby sa kanilang mga chat. Ayon nga sa chat ng dalaga, siya ay nasa poder ng kanyang kasintahan. Sinabi pa ni Baby sa chat na hindi siya makauwi dahil wala siyang pamasahe. Hindi din daw makasagot si Baby sa mga chat o tawag dahil wala siyang signal. Agad namang tinanong ang dalaga ng kanyang pamilya kung siya ba ay buntis at sumagot naman ito na hindi. Hanggang sa tinakot na nga si Baby ng kanyang pamilya sa chat na sila ay magpapablatter na sa mga pulis kung di pa rin siya uuwi. At dito na hindi na nag-reply pa si Baby. Lumipas ang mga buwan pero hindi na ito talaga umuwi sa kanilang bahay. At October 27, 2025, may isang grupo ng mga kabataan ang nangunguha ng prutas sa barangay poblasyon. Habang naglalakad-lakad ang mga bata, napadpad sila sa isang abandonadong bahay sa isang lugar. Pumasok nga ang mga bata sa bahay at umakyat pa nga sa isang kwarto. At napatakbo na lamang ang mga paslit na nakita ang labi ng isang tao. Agad ngang humingi ng tulong ang mga bata sa nakita nilang matanda sa kanilang lugar at barangay. Dali-dali namang tumawag ng mga pulis ang barangay tanod. At pagdating nga ng mga pulis sa lumang bahay, tumambad sa kanila ang ilang mga buto. Indikasyon ito na matagal nang patay ang biktima. At kung pagbabasihan naman ang mga gamit na natagpuan sa bakanting kwarto, ang biktima ay isang babae. Nang panahon na iyon, tanging si Baby lamang ang nawawalang dalaga sa nasabing lugar. Kaya naman pinatawag ng mga pulis ang pamilya ni Baby at ayon nga sa kanila, gamit nga ni Baby ang nakita sa abandonadong bahay. Makalipas naman ng 6 na buwan, ang nawawalan si Baby ay natagpuan subalit siya ay wala ng buhay. Dinala nga ang labi ni Baby sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At sa autopsy result, pananakal nga ang naging sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Medyo nahirapan nga ang mga pulis na resolbahin ang kaso dahil matagal nang nawawala ang biktima.
Subalit ginawa nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang dalaga. Ayon nga sa mga pulis, nang araw na nawala ang biktima, sinundo si Baby ng isang lalaki na maaaring kaibigan nito o kasintahan. Base nga sa investigasyon, dalawa ang itinuturing na person of interest sa pagpaslang kay Baby. Subalit ang mga person of interest ay hindi na mahagilap ng mga pulis dahil isa sa mga ito ay August 2025 pa huling nakita. Ay naman sa mga residente, malapit sa abandonadong bahay, matagal na silang may naamoy na hindi kaaya-aya na nagmumula sa bakanting bahay. Subalit hindi naman nila ito pinapansin dahil akala nila patay na hayop lamang ang masangsang na kanilang naaamoy. Dumaan nga ang mga araw subalit walang naging update sa kaso ni Baby. At November 8, 2025, nang humingi na ng tulong ang pamilya ng dalaga sa programa ni Senator Raffy Tulfo para mapabilis ang hustisya na kanilang hinahangad. Sa programa, ibinigay nga ng mga pulis ang pangalan ng dalawang person of interest. Ang mga person of interest na ito ay kinilalang sina JV Gonzaga, 18 years old, kasintahan ng biktima, at si TJ Villarin, isang minor de edad. Pero isang araw matapos umere ang programa, sumuko sa police station ang suspect sa nangyaring krimen. Ayon sa mga balita, ang lalaking umamin sa likod ng pagpatay kay Baby ay kinilalang ang suspect na si TJ Villarin. Ayon sa sinumpaang salaysay ng binata, plinano niya ang krimen laban kay Baby. At April 17, 2025, kachat noon ni TJ si Baby at niyayang makipag-inuman ang dalaga. At dahil magkakilala naman ang dalawa, sumama naman daw ang biktima sa suspect. Nang nakainom na ang dalawa, dinala ni TJ si Baby sa abandonadong bahay na lumang bahay ng kanyang lola kung saan niya tuluyang tinapos ang buhay nito. Ayon nga kay TJ, ginawa niya ang krimen sapagkat gusto niyang gumanti kay Baby dahil binubuli umano ng biktima ang kasintahan ng suspect. Ayon naman sa ilang mga reports, matagal nang napatalsik sa isang national high school ang suspect dahil ito ay laging pasaway sa kanilang eskwelahan. Nang aaway ito ng ibang estudyante, nagsisimula ng riot at hindi nag-aaral na maigi. Ayon nga sa mga magulang ng suspect, nagsimulang magrebelde ang kanilang anak nang nalaman nito na hindi niya biological father ang kinilala niyang ama. Sa huling impormasyon nga ng kaso, dinala sa DSWD si TJ habang binubuo ang kaso laban sa minor de edad. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!